Hello, Mike Tess, hello. Magandang umaga sa inyo lahat, mga friendship. Ito na naman tayo, maghahayag naman ng katotohanan tungkol sa nilalaman ng Biblia, sa mga nangyayari. This is my YouTube reality channel na pawang mga reality ang ating binubunyag dito na minsan hindi alam ng iba. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa lindol. Bakit po ba lumilindol? Bakit po kailangan nangyayari to at kumikitil ng mga buhay, nasisira na ng mga establishmento, ng mga building, ng mga ari-arian na gumuguho? Bakit po ba? Pinahihintulutan ba talaga ito ng Diyos? O talaga ito likas lang na parang na kalikasan, pero hindi po no? Ang akin po ay umpisahan po natin sa pero bago yan, binabati sila Ato Plantilla, Alfred Garner. Yung mga nakakakilala na sa akin kahit paano, nakakaroon ng views kahit konti, meron na naman nakikinig. Meron naman na nanonood. Yan, sa mga hindi nanonood, sana pagtuunan nyo ng pansin dahil yung mga sinasabi ko mahalaga po sa huling mga araw Ayan, ayan. Ito na po tayo, no? Kailan lang di po ba napalo sa balita na lumindol sa Taiwan 7.2. Ang score ng lindol 7.2. Nasira po yung mga establishmento, nagtumbahan lahat, nataranta. Hindi nila malaman ang gagawin sa lindol na yan. Karagdagan pa yung mga tao dyan talaga takot na takot. Kasi 7.2 malakas na rin po yun sa kahit paano. Kung tumagal-tagal pa yun mahirap na. Ayan. Hindi lang po dyan, dito rin sa atin naaalala nyo, lumindol ng mga nakaraang panahon na nagbumuo ang Ruby Tower. Nasira po ang Hyatt sa Baguio. Yan, magasa po ba all over the world po itong lindol Panglobo na po itong nangyayari. Hindi lang sa bansang Pilipinas, sa Taiwan, sa Japan, kailan lang din naglindol lahat po yata ng mga bansa ngayon na hindi na nakakaranas ng hindi nililindol. Pero tataka nga po ang tao, saan ang gagaling yan? Bakit lumilindol? Yan po yung pinagtataka nila. Ako rin nung araw, iniisip ko, bakit nga po ba lumilindol? Palatag naman lang lahat. Yan. Ito, alamin po natin, ang tinutukoy, sinasabi ng Bible. Diyan po sa lindol na yan. Dito po kasi pasimula pa lang po ng paglalang ng Diyos. Sa paglalang po ng Diyos, pasimula pa lang po dito kay Eva at Adan, nung nilikha po sila Eva at Adan sa Eden, yung unang nating mga magulang, sila po yung nakaano ng pagsuway sa Diyos Yung kumain po sila ng bawal po ng kahoy na pinagbabawal. Kumain po sila ng punong kahoy. Kaya naman po sila pinalaya sa Eden. Pero binabanggit po dito ng sa Genesis. Ano ba talaga ang topic? Yan. Dito po sa Genesis 3:17. Ito po, suriin natin ang pinagbalan po, no? At kay Adam ay sinabi, sapagkat sa iyong tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo, no? Sinabi, huwag kang kakain yun. Sabi doon, huwag kang kakain yun. Sumpain ang lupa. Ayan, nakita nyo? Dahil sa iyo. Ayan. Kakain ka sa kanya, sa pamamagitan ng pagpapagal sa lahat ng araw na iyong buhay. Dito po sinumpa na sila Ang mapapansin po niyo rito sa umpisa pa lang po, binanggit po rito na sumpain ang lupa. Yan, nadamay po ang lupa sa galit ng Diyos. Dito po, ito po yung pinagbulantalangan ng lupa. Yan, tandaan niyo po sa Genesis 3:17, no? Ngayon, habang lumalakad po ang panahon, malakad po ang mga panahon na yon, dito naman po, ito po ang pinagkamulan ng mga sira ng ito po. Ito dito sa
Dito po dito po. Ayan. Dito po sa, nung panahon pa yun anyway, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng dilubyo. Di po ba umulan po ng 40 days, 40 nights ang ulat ng Genesis, dilubyo. Nung inapawan po ng tubig ang lupa, walang natira kundi walong buhay lang ang natira, sila Noe, sila Seth, sila Japet, yung mga anak po niya at yung manugang niya at asawa niya. Dito po, pinatingkad po dito sa Genesis 7:24. At tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Ulitin ko po, no? Tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. 150 days po nakababad po ang lupa na inapawan ng tubig. Kung tutusin po, sobra-sobra po yung pagka ng baha dito sa lupa. Ayan. Dito po, una po, sumpain ng lupa, tapos dahil dito po, inapawan lang po ng tubig, no? Ayan. So, dito po, yung papansin nyo, dito nga sa sa pag-apaw po ng lupa, 150 days. Masyado po naapektuhan ng lupa. Kumbaga sa nung nilalang po ng Diyos ang lupa, buo po yan buo. Kaya nga sabi niya narito ang lahat ng aking ginawa ay maganda sa aking paningin. Wala pong kulang, kumpleto yan. Pero nung sinumpuan niya po ang lupa at sinabi po doon, sumpay ng lupa dahil sa galit ng Diyos kay Adan, dito naman po kay Noe, nababad po lupa 150 days. Yan. Sipin nyo, mga friendship, yung pong lupa kasi, para pong yung ngipin natin na buo, nagkaroon na po ito ng siwang-siwang Siwang-siwang. Hindi na po pure yung pundasyon niya Nagkaroon na po ito ng mga siwang-siwang. Lalo na ngayon sa panahon natin, kinakalbo po ang lupa. Kinakalbo po ng mga puno sa gubat natin. Halos nauubos na po yung mga resources natin. Dahil sa mga illegal loggers, yung mga pumipinsala ng lupa. Diyan na po nag-umpisa yan Hindi po talaga nilayan ng Diyos na lumindol. Ayan, tatalakayin po natin mamaya yan sa Bagong Tipan, no? Nagkaroon na po na siwang ang mga lupa. Hindi na po tumibay yung pundasyon ng lupa. Ayan. Kaya naman dito po, binanggit po niya na sa 21 po ng 9 ng Genesis pa rin, sabi niya, sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa. Ayan. Dito po, binawi ng Diyos yung sinasabi niyang pagkasumpa sa Genesis kay Adan. Dito po, lathalang binawi na ng Diyos ang pagkasumpa sa lupa. Mula po nung kay Adan at napunta na po tayo sa panahon ni Noe, inalis na po yung sumpa ng lupa Ayan. So okay na po, no? Nung inalis po ang sumpa, hindi na po bagong takbo ng lupa Na-destroy na po, nasira na Nagkaroon na po ng mga siwang. Ayan. Nakita nyo minsan kahit mga bahay natin, tinataas natin ng tinataas. Lumalalim mga bahay. Yung mga kalsada po, tumataas. Pero bumabaha pa rin Yung tubig po talagang mahanap ng masisilungan mga pupuntahan. Yung mga tubig, kaya baha pa rin, may tagas pa rin natin mga bahay. Ayan, dito po sa Old Testament, no? Dito pa lang po, sira na po yung pundasyon ng lupa, no? Dito po sa Mateo 24 sa Bagong Tipan. Ito po. Sa Bagong Tipan po, kung pag-aaralan natin. Ito po, no? Sa 24. Ito, madali lang po, no? Ito. Dito po, no? Dito po sa 24, hinahayag natin Panginoong Hesus ang kanyang muling pagparito.
ang katapusan ng sanlibutan, ang kawakasan ng daigdig. Dito po sa mga hula, binanggit po rito ah, yung mga kaharian, laban sa kaharian, digmaan, gutom. Tinalakay ko na po sa inyo eh. Gutom, panong mapanganib, ayan po yan, no? Ayan. Yung mga propeta, yung mga pastor, yung mga manluloko sa hinaharap. Dito po, pansinin nyo, no? Sa hula rin po ito, no? Mateo 24, sinasabi po rito natin Panginoong Hesus, no? Ito po. Ayan. Sa 7 po, no? Sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa kabilang dako. Ayan, binanggit po dyan, no? Lilindol sa kabilang dako. Ayan. Ito po, no? Hanapin po natin yung ano. Ayan. Lilindol po sa kabilang dako at hinula na po ni Jesus to. Ayan. Bagamat sinasabi po na lilindol, ang sabi naman po niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong magulimihanan. Huwag kayong magpanik. Dahil sabi po ng Diyos, ni Jesus, kailangan mangyari. Kailangan mangyari po itong lindol. Ayan. Sabi po niya, kailangan mangyari na lilindol. Pero wag daw po tayo matakot. Dahil hindi pa naman ito ang wakas eh. Sabi. Kasi mangyayari, lilindol, wag tayo magpanik. Ayan. Sabi po dyan, yung lindol na yan, wag kayo magulimihanan, wag kayo matakot. Hindi pa daw ang katapusan ng sanlibutan. Ayan. Papansinin nyo, ito bang lindol na to, hinula ni Jesus, gagawin nila? Gagawin ng Diyos to para sa mga tao? Gagawin po ba ng Diyos yan? Dahil hinula niya, gagawin ko yan. Antang gutom, gagawin ko yan. Hindi po ito gagawin ng Diyos. Kagaya na sinabi sa inyo, nasira na po ang lupa, kilalbo ng mga tao, sinira po ang mga pambundukan, winasak po ng tao ang pinundar ng Diyos. Hindi niya po gagawin ito. Kasi po, nasa sightseeing ng Diyos na yung mga mangyayari sa inarap, na-predict niya na po ito eh. Dahil sa kapabayaan ng tao, hindi po niya sinasadya ang lindol. Kung matatandaan niyo, meron po tayong mga bulkan sa ilalim ng dagat. Yan, mga bulkan po yan. Minsan po yan sumasabog, hindi natin na mamalayan. Ilan po yung mga bulkan sa ilalim ng dagat. Katunayan po sa yung Big Bang Theory na sinasabi na nagkakaroon ng isla sa gitna ng dagat. Yan po yung mga bulkan na sumasabog. Nag-iiwan po ng lupa sa ibabaw ng dagat. Nagiging po siya, isla. Nagpuputukan po yung mga yung mga bundok niya. Umiinit po ang tubig habang umiikot ang mundo eh. Kaya po hindi nila yun yan eh. Hula po ito nakatanda sa kapabayaan ng tao. Sa ginawa nila kay Nineveh. Doon pa lang kapabayaan. Sinumpa, binawi. Kaya hindi po ito sinadya. Ganun din po ang tagutom. Hindi po sinadya yan. Talagang dadami po ang tao. Kakapusin sa mga pagkain. Kinakalbo ang bundok. Tinatayo po ng mga establishmento, ng mga pabahay. Kakapusin po tayo sa pagkain. Ayan. Ay hindi ko naman po sa ini-ignore ang Taiwan, no? Po sa Taiwan, hindi ko po ini-ignore yan na bansa. Ito po, opinion ko lang po ito, no? Opinion ko to. Kasi pag ako bumibiling gamit, o tayo, minsan hindi tayo bumibili ng made in China eh. Malambot. Di po ba? Kahit anong gamit, pag made in China, minsan ayaw natin. Ganun din po yung made in Taiwan. Yan. Totoo lang po yan, reality. Hindi po tayo bumibili ng mga ganyan. Ang binibili po natin, made in Japan. Pang matibayan, made in Germany. Yan. Ito, opinion ko lang po ito, no? Ang magaling po ang Taiwan kasi sa mga sa mga laruan, mga made in Taiwan, mahusay sila diyan. Pero parang mas mababa pang uri ng Taiwan kaysa sa China eh. Kaya siguro yung mga building nila, made in Taiwan, malalambot, katakataka, di po ba? Parang style na nila yung gumawa talaga ng mga ganong establishmento o anumang bagay. Pag sinabi made in Taiwan, hindi nagtatagal. Yan. Kaya po yung nakita nyo mga building, dumilid, dumumba, naguhuan. Parang mahina po ang pagkatayo ng mga nila eh. Opinion ko lang po ito, hindi ko po sinasabing totoo. Parang sa paglindol na yan, madali eh.
Marami pong bansa na matitibay ang gawa ng building pero bihira po ang natutumbang building. Di po ba? Kasi sa kanila ang dami. Marami na po lumindol ng 7.2. Pero hindi po nag-iba ang Yun lang po talaga ang isang nakikita dyan na made in Taiwan kasi. Parang hindi nila talaga hinusayan. Gaya ng gawa nila sa mga gamit na madaling i-dispose. Ayan. Kaya naman po yan lindol na yan. Hindi po hinula po yan dahil sa kapabayaan ng tao. Hindi po yung sinadya ng Diyos. Kaya nga sabi niya, huwag kayong magulimahanan, huwag kayong matakot. Kailangan mangyari dahil hindi pa ito ang wakas. Ayan. Umiinit po yung mga soil sa ilalim ng dagat Subukan nyo, sobrang init, biglang uulan. Diba, minsan nagkakaroon ng manaka-nakang lindol. Sobrang init, biglang ububusang ulan. Ayan. Umpisa na po na parang gumuguho na. Umina na po talaga ang pundasyon ng lupa. Ayan. Sa umpisa pa lang, kahit binawi na ng Diyos ang sumpa sa parte ni Noe, pero huli na po Kinakalbo po ng mga tao, kaya nga po sabi sa Apokalipsis, yung mga manggagawa, sumisira ng kalikasan, ay bubunutin din ng Diyos sa darating na araw. Ayan, bubunutin po sila sa paghuhukom. Ayan. So ngayon po, wala nang matibay na lupa. Doon na po kayo masa. Dahil lindol na po nitong sinatabi sa Mateo, sa Marcos, sa Juan, iiral po at iiral yan. Kakita nyo minsan, meron tayong earthquake. Sa opisina, earthquake training. Bababa yung mga employee kasi pag baka lumindol, nagsasanay na sila, mga disaster. Yan. Kasi po ang lindol, hindi po yun nahuhulaan Kung kailan, hindi kagaya po ng bagyo, yan, nahuhulaan po yan, kailan darating. Yung lindol, hindi po Yan. Kaya yan po, talagang lilindol at lilindol. Kabi-kabilang dako, sabi po sa hula Kabi-kabilang dako. Yan. Kung sasabihin nyo, nung araw naman lumilindol walang panahon. Lumilindol po nung araw. Pero ano lang po walang disaster, wala po na sakta, wala namamatay. Sa ngayon po sa dami po ng tao, pagsira ng kalikasan, talagang ayan na po yan. Wasak na po ang lupa Wala na pong patibayan. Hindi na po yan titibay pa. Hahalinan na po yan ng bagong langit, bagong lupa Paano pa patitibayan ng Diyos? Talagang ganyan po yan na mangyayari. Kaya nga din po ba sabi sa inyo, mamalayan na matwid ang lupain at tatandod magpakailanman. Bagong lupa. Yan, bagong langit. Ang iiral po yan. Bagong lupa, bagong langit. Kaya naman po na kung pag-aaralan natin, ba't lumilindol? Pinahintulutan ng Diyos? No, hindi po pinahintulutan. Darating po yung hula. Na-predict na po natin Panginoong Hesus sa kapabayaan ng tao. Yan, pati yung tagutom, yung digmaan. Hindi maawat ang ating mga pinuno ng mga bansa. Mainit ang mga ulo. Hindi po niya nilais paggulo ang mundo. Kaya nga ito, wawakasan ng Diyos Yung mga sumisira ng lupa at yung mga naghahari-harian, wawakasan po ng lupa. Ayan, sana po naintindihan nyo. Kahit sa may ito panalalita lang, naunawaan nyo, huwag tayo matakot, hindi pa yan ang wakas. Ayan. Magtakot po tayo kapag ang araw, buwan di nagbigay ng liwanag at umulan na ng asupre. Yan na po yung kawakasan ng lupa. Diyan po tayo matakot. Ayan. So hanggang dito na lang. Quiz trivia lang po yan. Na gusto kong malaman, napapanahon. Na hindi alam kasi ng tao, ba't lumilindol, akala nila ganun na lang. Ayan. Sana mag-subscribe sa akin na YouTube. Edwin Valencia Reality Channel. Nandun po lahat yan kung gusto nyo mapanood. Yan. Kung may time lang po kayo, daanan nyo po ang aking channel para mas marami po akong informasyon. Ayan. Kaya hindi pa tayo mawala ng content pagdating sa Bible. Ayan. Kaya sana po, magkita-kita tayo, makarating tayo sa bagong paraiso. At sumasa inyo ang kapayapaan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, anak ng Diyos. Sana po tayo
maligtas sa huling mga araw at magkita-kita sa paraisong lupa na kanyang pinangako. Hanggang dito na lang po. Salamat po.